Muli isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo po muli nagbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. At tayo po ay nasa 30 kabanata ng ika-4 na aklat ng lumang tipa ng aklat ng mga bilang. At dito po ay makikita natin ang mga tuntunin tungkol sa panata ng isang babae. At bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa mga pagkakataon na patuloy niyo pong ipinagkakaloob sa amin, sa aming pag-aaral ng iyong salita. Dalangin namin, Lord, na tulungan niyo po kami, turuan niyo kami sa aming pagninilay-nilay, Panginoon, sa iyong mensahe ngayong araw na ito. Lord, help us, convict us, correct us, train us, O Lord, into a life that you want us to have, Lord Jesus. Lord, salamat, Panginoon, sa iyong papulit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. So verse 1, sinabi ni Moises sa mga pinuno ng bawat lipi ng Israel. Ito ang inuutos ni Yahweh. So, si Moises, nagbibigay siya ng instruction, no, sa kanyang mga leaders. Nang sa ganon, yung mga leaders na naman yung makikipag-communicate sa mga Israelita. And again, hindi ito galing kay Moises, kundi ito ay utos ni Yahweh. Kaya nga sabi niya, ito ang utos ni Yahweh. Verse 2, kung kayo'y mayroong panata kay Yahweh, huwag kayong sisira sa inyong pangako. Kailangan tuparin ninyo ang bawat salitang binitiwan ninyo. So, dito po makikita natin, ito ay isang utos, no, na sa tuwing tayo ay mangako, kailangan itong tupdin, no? Tuparin. Ganito lang kasi yan eh. Bawa, magkaibigan kayo, tapos meron siyang hinihingi sa'yo. Pag ikaw ay umuo na at nangako ka na ibibigay yon, yung responsibility dun sa bagay na yon is nasa'yo na, no? Kaya, kailangan natin maging maingat the way tayong sasagot, or ganoon din lalo tigit kapag tayo ay nangangako. Kasi tatandaan po natin na ang bawat pangako po ay meron ding pananagutan. Kaya nga sabi sa mga awit, chapter 15 verse 4, ang itinakwil ng Diyos ay di niya pinakikisamahan, mga may takot kay Yahweh kanyang pinaparangalan. Sa pangakong binitiwan, siya'y laging tapat. Anuman ang mangyari, salita ay tinutupad. So, dito makikita po na yung taong may takot sa Diyos, no? Ang isang palatandaan dyan ay ang tumutupad, no? Or tapat sa kanyang mga pangako. Yan. So, yan po yung malinaw na description at pagsasalarawan ng aklat ng mga awit patungkol sa mga anak ng Diyos or ang mga mananampalataya. Verse 3, kung ang isang dalagay nasa poder pa ng kanyang ama ay mamanata o mangako kay Yahweh nang naririnig ng kanyang ama at hindi ito tumutol, may bisa ang panata o pangakong iyon. Ngunit kung tumutol ang ama nang marinig ang tungkol sa panata, walang bisa ang panata ng nasabing dalaga. Wala siyang sagutin kay Yahweh tungkol sa hinadlangan, sapagkat hinadlangan siya ng kanyang ama. So, yung panahon na yon, pag ang dalaga or ang isang tao ay nasa poder ng kanyang mga magulang, so ibig sabihin po siya ay bata pa. At lahat ng kanyang mga sasabihin ay nangangailangan muna ng pagsusuri at pagpayag or pagtanggi ng kanyang mga magulang. So, wala pa siyang sariling desisyon. Ano po? Kaya, kailangan no, ng gabay ng mga magulang, especially ng kanyang tatay, no, para ito ay i-approve or i-disapprove. At dito makikita din, kapag tumutol ng tatay, ibig sabihin, kailangan niyang magsalita, no? Sapagkat kung hindi siya magsasalita, ibig sabihin, inaaprubahan niya yung panata. Verse 6, kung ang isang dalagang nakapanata o nakapangako ng walang
nang wala sa loob ay makapag-asawa, mananatili ang bisa ng panata o pangako kung hindi tumututol or tututol ang lalaki. No, ang lalaki sa araw na malaman niya iyon. So, ngunit kung tumutol ang lalaki sa araw na malaman iyon, mawawala ng bisa ang panata ng babae at hindi siya paparusahan ni Yahweh. So, dito po makikita natin, no, na bago pa lang silang mag-asawa, nalaman ng lalaki na meron siyang panatang ganon, yung asawang lalaki po ay may karapatang mag-approve or disapprove ng panata ng babae. No? Again, yung pananahimik, matapos na malaman na nahimik siya, ay nangangahulugan ng pagpayag. So, balit ang pagtanggi or ang pag-stop nito, no, ay nangangahulugan ng pag-disapprove. At kapag ang lalaki po ay nag-disapprove, wala nang pananagutan yung babae, no, sa Panginoon. So, kung hindi tututol yung asawa, mananatiling may bisa, no, yung pangako. So, tatandaan po talaga natin, yung ating pangako sa Panginoon ay may bisa siya, no, may kapangyarihan siya. Kaya naman, pag tumutol yung tatay, kung ano, ikaw ay nakatira pa doon sa tatay mo, then may pananagutan ka na sa pangakong ito. Kung ikaw naman ay magdesisyong mag-asawa, nalaman ng asawa mo at tumutol yung asawa mo, then wala ka ng pananagutan doon, no? Kasi ini-honor ni Lord yung pagpayag or hindi pagpayag ng tatay kung ikaw ay minor at yung mapapangasawa kung ikaw naman ay bago pa lang mag-aasawa. So, verse 9, kung ang isang biyuda o babaeng pinalayas at hiniwalayan ng kanyang asawa ay mamanata o mangako, ang bisa nito ay mananatili. So, no, wala ka naman talagang asawa and then nasa edad ka na. So, ikaw, as matured people, no, as a matured woman, ay may pananagutan na sa iyong mga salita or sa iyong mga ipinangako. Verse 10, kung ang isang babaeng may asawa ay mamanata o mangako, may bisa ito kapag hindi tumutol ang kanyang asawa sa araw na malaman niya ito. So, ngunit ang panata o sumpa ng babae ay hindi magkakabisa kapag tumutol ang lalaki sa sandaling marinig niya ito. Siya ay walang sagutin kay Yahweh sapagkat tutol ang kanyang asawa. Anumang panata o pangakong gawin ng babae ay walang kabuluhan kung tututulan ng kanyang asawa, ngunit magkakabisa kung sasang-ayunan nito. Kapag hindi tumutol ang lalaki sa araw na malaman niya ang panata ng asawa, may bisa ang panatang iyon. Ngunit kapag pinawalang bisa niya iyon, pagkaraan ng ilang araw, siya ang mananagot sa di pagtupad ng kanyang asawa. Kung matatandaan po natin yung buhay ni Hannah nung time na siya ay namanata sa Panginoon, 'di ba? Sabi ni Hannah noon, kung bibigyan mo ako ng anak na lalaki, ito ay ibibigay ko sa iyo, no? Sabi niya, kumbaga yung panata na yon. And then, mapapansin din po natin yung pagpayag ni Elkanah ng kanyang asawa na gawin, no, ni Hannah ang kanyang panata or ang kanyang pamamanata. Kaya ang sabi nga ni Elkanah that time ay sige, gawin mo, sabi niya, 'di ba? Gawin mo ang iyong ipinangako. So dito makikita po natin na nagkaroon ng bisa, no, yung panata ni Hannah nung time na nag-agree si Elkanah. So dito po makikita talaga natin, no, yung power ng panata at ganun din naman yung power ng kapartner or even ng magulang kapag wala ka pang sapat na gulang at partner ko, ikaw ay may asawa na. Ngayon, kung wala ka namang kapartner at ikaw ay nasa tamang gulang na, again, like what I've said before, na ikaw ang may pananagutan sapagkat ikaw ay nasa tamang kaisipan, nasa tamang pag-iisip na. So, dito pa makikita natin, no, yung pag-honor ni Lord sa head ng family, no? Siyempre, kapag ikaw ay wala pa sa huslong gulang,
under ka sa roof ng parents mo. So, yung head ng family din yung tatay. So, bali pa ikaw ay nag-asawa, ang magiging head of the family is yung asawang lalaki. So, syempre, siya pa rin yung mayroong last say sa lahat ng iyong mga sinasabi. Verse 16, ito ang mga tuntunin sinabi ni Yahweh kay Moses tungkol sa panata ng mga dalagang nasa poder na kanilang magulang o ng mga babaeng may asawa na. So, dito again, like what I've said, no, na ito ay tuntunin ng Panginoon, no, patungkol dun sa mga head ng family. Binibigyan ng Panginoon talaga ng mabigat na pananagutan ang bawat head ng family, kung saan even, no, sa mga salitang lumalabas sa bibig ng kanilang mga anak or asawa, sila po, at lalo't alam nila ito, sila po ang may pananagutan, no. So, kung hindi mo naman alam, no, yung panatang iyon, then wala kang pananagutan pa rin ito ng taong nagsabi. Kaya sana po may natutunan tayo, no, the way kung paano natin inilalabas yung mga salita sa ating bibig, no, at kung paano po natin ito dapat natupdin, no. Kumbaga talaga makikita natin dito na ang bawat salita na ating sinasabi ay may kaakibat na or nakaakibat na pananagutan or kakulang parusa kung hindi natin ito tinutupad. At kaya kung makikita po talaga natin, diba, kapag tayo nagsalita tapos hindi natin tinupad, nakakawala siya ng integrity, no? Kumbaga parang makikita natin sa susunod hindi ka na paniniwalaan kasi alam nila na yung mga sinasabi mo hindi mo naman kayang panindigan. Kaya ang Kristiyano, no, sabi nga sa Psalms, ang totoong may takot sa Diyos, ang totoong may tamang relasyon sa Panginoon, ay tumutupad sa kanyang mga salita, sa kanyang mga pangako. Kung ano yung sinabi niya, ay pinatutunayan niya ito sa pamagitan ng kanyang pagtupad, no, sa kanyang pangako, sa kanyang panata, or sa lahat ng mga lumalabas sa kanyang bibig. Sana po napagpala tayo at muli, ang Diyos ang siyang patuloy pong mapapurihan sa ating pag-aaral. God bless everyone.